Magandang balita ito na dapat ipaliwanag. Nilisan na ng India ang langis ng Russia at bibili na ng mas marami mula Amerika at Venezuela. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na may napagkasunduan na sila ng India tungkol sa ganap na pagtigil ng pagbili ng langis mula sa Russian Federation. Sabi niya, makakatulong ito mapatigil ang digmaan ng Russia at Ukraine. Ikinuwento ni Trump na tinalakay niya kasama si punong ministro Narendra Modi ng India ang kalakalan at ang pagtigil ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russian Federation. Bilang pasasalamat, binawasan ni Trump ang taripa sa mga produktong galing India at hinikayat ang mga kumpanya na mamuhunan dito kaysa sa China. Kasabay nito, inilathala ng European Commission kamakailan ang opisyal na mga plano para sa ganap na pagtigil ng paggamit ng langis at mga produktong petrolyo mula sa Russia. Sa huli, iisa na lang ang malaking mamimili ng Russia, ang China, na ngayon ay humihingi na sa Moscow ng mas malaking diskwento sa langis, kung hindi ay tatanggihan ng Beijing na bilhin ito. Mukhang nalampasan na naman ni Putin ang lahat. Pero dito, kailangan nating bawasan ang kasabikan at amining mahirap para sa India na tuluyang talikuran ang langis ng Russia. Sa kabilang banda, malinaw na senyales ang pahayag ni Trump sa mga mamumuhunan na pwede na silang mag-invest sa langis ng Venezuela dahil may mamimili na nito. Sa madaling salita, tara't alamin natin ito. Ako nga pala si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Kung nais niyong suportahan ang aming YouTube channel, tumanggap kami ng donasyon. Makikita sa video description ang mga link at detalye, pati na ang link ng aking Telegram channel na Pechi News. Mag-subscribe rin kayo doon. Kaya, inihayag ng Presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump na may napagkasunduan na sila ng India na itigil ang pagbili ng langis mula sa Russian Federation. Ayon sa kanya, makakatulong ito para mapatigil ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ikinuwento niya na noong Pebrero 2, tinalakay nila ni punong ministro Narendra Modi ng India ang kalakalan at pagpapatigil ng digmaan ng Russia sa Ukraine. Pumayag siyang itigil ang pagbili ng langis sa Russia at kumuha na lang mula Estados Unidos at posibleng Venezuela. Makakatulong ito para mapatigil ang digmaan sa Ukraine, na patuloy pa rin at libu-libong namamatay linggo-linggo. Nakakatuwa na nagustuhan ni Trump ang kasunduang ito dahil ang feed niya sa traso ay napuno ng larawan ng mga sikat na lugar sa India at mga pabalat ng Indian magazine na kasama si Trump at Modi. Sabi ni Trump, nagkasundo sila ni Modi sa kasunduang pangkalakalan ng United States at India na agad magkakabisa. Ayon sa kasunduan, magpapataw ang Estados Unidos ng 18% mutual na taripa sa halip na 25%. At huwag ninyong kalimutan na ang dagdag na 25% na taripa ay aalisin na rin. Mula 50 naging 18. Dagdag pa, sinabi ni Trump na babawasan ng India ang taripa at hadlang laban sa United States hanggang maging 0. Dapat aminin na para sa India, hindi madaling itigil agad ang pagbili ng langis mula Russia. Araw-araw, umaangkat sila ng 13 milyong bariles ng langis mula Russia. Makalipas ang ilang buwan mula nang ipataw ni Trump ang mga taripa sa India, mahigit sa 1/4 ng kabuuang inaangkat ng India ay mula sa langis ng Russia. Oo, bumaba man ng 500,000 bariles kada araw ang binibili ng India, malaki pa rin ang 13 milyon. Sinabi ni Trump na nagkasundo sila ng punong ministro ng India na palitan ang langis mula Russia ng langis mula Venezuela at Estados Unidos ng Amerika. Hindi rin pahuhuli sa kalidad ang langis ng Venezuela kumpara sa Russia, mabigat at maasim din ito. Perpekto ito para sa paggawa ng mga produktong gaya ng mazut at diesel fuel na handa ng iproseso ng mga oil refinery sa India. Hindi na kailangang i-reconfigure ang oil refinery matapos gamitin ang langis mula Russia, kaya walang problema. Pero hindi tiyak kung gaano katagal ang panahong ito ng paglipat. Sobrang sira na ang oil infrastructure ng Venezuela at kakailanganin ng bilyon-bilyong dolyar na puhunan para maibalik ang dati nitong produksyon. Mahigit 3 milyong bariles kada araw na naabot ng Venezuela bago pa man maupo sa kapangyarihan ang sosyalistang gobyerno noong 1979. At dito, kailangan nating maintindihan ang mga numero. Mas marami ng langis na binibili ng India mula Russia
kaysa sa produksyon ng Venezuela, kaya malaking pamumuhunan ang kailangan kung papalitan ito ng langis mula Venezuela o Estados Unidos. Dito, nagsimula ng magkwenta ng pera ang mga ekonomista. Kung magagarantiya ni Trump na bibilihin ng India ang malaking langis mula Venezuela, magkaka-insentibo ang mga mamumuhunan na agad pumasok sa sektor ng langis ng Venezuela. Dati, ipinagtanggol ng mga opisyal ng India ang pagbili ng langis sa Russia bilang mahalaga para sa enerhiyang seguridad ng bansa. India ang ikatlong pinakamalaking consumer ng langis sa mundo, habang Russia ang susunod na pinakamalapit na nagbebenta. Umasa ang India sa langis para suportahan ang mabilis na paglago ng ekonomiya at pinakamalaking populasyon sa mundo. Huwag ding kalimutan na ang langis ng Russia ay may malaking diskwento. Opisyal, nasa $16 kada bariles kumpara sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o Estados Unidos. Ano nga ba ang nagpapahirap sa India na kumawala sa isang napaka-kumbinyenteng kasunduan na ito? Dito, dapat nating tandaan na kahit may kasunduan kay Donald Trump, posibleng labagin ng India ang mga parusa at bumili ng langis sa Russia. Maraming paraan nang sinubukan ng Delhi para iwasan ang parusa, pero nananatili pa rin ang shadow fleet. Bumababa na ang presyo ng langis, kaya lumiit ang diferensya ng presyo sa pagitan ng pinapayagan at hindi pinapayagang langis. Ibig sabihin, dati may saysay bumili ng diskwentong langis mula Russia dahil mataas ang presyo, pero ngayong bumaba na ito, hindi na ganoon kalaki ang bentaha. Dahil naapektuhan ng taripa ni Trump ang mga exporter ng India, mas madali para sa kanila itigil ang pagbili ng langis mula Russia. Sinabi ni Trump na agad napapatawan ng 18% na taripa ang mga produkto ng India, imbes na 50%. Ibig sabihin, kasama sa rate ang 25% na taripa na ipinataw ni Trump noong Agosto, noong nakaraang taon. Upang hikayatin ang India na itigil ang pagbili ng langis mula sa Russia, kailangang banggitin na ang mga produkto ng India ay pinatawan ng isa sa pinakamataas na taripa ng administrasyon ni Trump. Tinawag ni Trump si Narendra Modi bilang isa sa aking pinakamatalik na kaibigan at sinabi na pumayag ang punong ministro ng India na gawing zero ang taripa ng India sa mga produktong Amerikano. Tanggalin ang mga di tinukoy na hadlang, gaya ng taripa discount, kahit dinilinaw ni Trump kung alin ang aalisin. Kadalasang kasama rito ang espesyal na buwis sa serbisyo ng kumpanyang Amerikano sa India o value-added tax sa produkto. May isa pang interesanting pahayag ni Trump na iko-quote ko rito. Nangako rin ang India na maglalagay ng mas malaking puhunan sa mga produktong Amerikano, lampas pa sa 500 bilyong pamumuhunan sa enerhiya, teknolohiya, agrikultura, industriya ng karbon, kasama ang United States at iba pang sektor. Hinihikayat ko pa rin kayong maging kritikal sa balita. Hindi rin natin dapat kalimutan na noong nakaraang linggo, pumirma ang European Union ng matagal ng inaasam na kasunduan sa malayang kalakalan kasama ang India. Halatang nagmamadali si Donald Trump tapusin ang kasunduan kay Narendra Modi. Kung bigyan ng India ng pribilehiyo ang European Union, maaapektuhan ang negosyong Amerikano. Kaya minamadali ni Trump na ipakitang maganda rin ang merkado ng Amerika para sa kanila. Huwag kayong umalis sa amin. May panganib na basta ilipat ng India ang bahagi ng kanilang produkto papuntang Europa. Bakit mas kapaki-pakinabang sa Amerika kahit may 50% taripa samantalang wala naman sa Europa? Kaya posible ring nagmadali si Trump pumirma ng kasunduan sa India para maibalanse ang posisyon niya. Talagang naapektuhan siya na sa New Delhi ang una nilang pinirmahang kasunduan. Kung Europa ang pag-uusapan, narito ang isa pang mahalagang balita mula sa European. Noong Lunes, inilathala ng European Commission sa opisyal na journal ng European Union ang isang dokumento na nagpapatunay ng kanilang layunin na magpatupad ng ganap na pagbabawal sa pag-aangkat ng langis mula sa Russian Federation bago matapos ang taong 2027. Sa pahayag, sinabi ng European Commission na layunin nitong maiwasan ang malaking panganib sa seguridad at pagdepende sa enerhiya. Inilalahad sa dokumento ang pangakong unti-unting itigil ang pag-aangkat ng langis mula Russian Federation. Alinsunod sa Versailles Declaration. Nais ko ring banggitin na dati, sa plano ng REPower at EU, layunin nilang itigil ang paggamit ng gas mula Russia bago matapos ang 2027
Ayon sa datos ng European Commission, bumaba na ang pagdepende sa enerhiya mula Russia. Bumaba ang bahagi ng langis mula Russia sa kabuuang import mula 27% noong 2022 3% na lang ito sa 2024. Itong 3% na ito ay karamihan na pupunta sa Hungary at Slovakia. Ayon sa mga pagtataya, ang pag-aangkat ng gas mula Russia ay bumaba na sa 13% pagsapit ng 2025 kumpara sa 19% noong 2024 at sa pagtatapos ng 2027, dapat maging 0% ang lahat ng datos ng langis at gas mula Russian Federation sa Europa. Kaya dito, masasabi ko muna na oo, ito ay isang matagalang proseso, pero unti-unti, nagbubunga rin ito. Kitang-kita natin ang pagbabago ng pandaigdigang merkado. Dito ko tatapusin ang usapan. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel at pindutin ang kampanilya. At huwag kalimutang mag-like kung gusto ninyong suportahan ang channel. Nasa video description na ang lahat ng link at detalye. Dito na nagtatapos ang Subway Limanca Forecast. Ingat at paalam.